Buhay ka pa. Amen. Purihin natin muli ang ating dakilang. Hallelujah! 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 Glory, glory, glory. From the Bible, mga kapatid, open with me the book of Matthew. Very familiar na talata po ito sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew chapter 16, verse 18, mga kapatid. And I tell you that you are Peter. At tayo magsabing Peter. Peter. The name Peter means rock o ang bato, mga kapatid. And on this rock, I will build my church. At tayo magsabing church. Church. And the gates of Hades will not overcome it. Sa iba kong translation, ginamit ko yung the gates of hell shall not prevail against it. Praise the Lord. At ito pangilingin si Brother Max para mag-praise the word of God. Praise God, hallelujah. Salamat Panginoon sa pagkakataon ito, Panginoon, sa pagkabasa ng banal salita, Panginoon. Praise the Lord. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na pangunahan mo ang gawain sa umaga ito, Panginoon. Iligay mo, Panginoon, sa bibig ng iyong manggagawa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Langisan mo, Panginoon, ang aming mga pangunawa, Panginoon. Hallelujah. Upang ang bawat salita na aming marinig, Panginoon, ay maging kalakasan namin, Panginoon. Hallelujah. Lord God, ikaw ang manguna sa bawat Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain, Panginoon, ibuhos mo ang iyong banal na Espiritu Santo sa bawat isa, Panginoon, na kami lalabas, Panginoon, ng merong katagumpayanan, Panginoon, at merong kagalakan sa aming mga puso, Yes, Panginoon. Lord. Salamat, Yes, Panginoon, Lord. sa umagang Hallelujah. ito, Lord God. Hallelujah. At lahat ng kapurihan at pasalamat ay aming binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bago kayo po, I would like to preach in title, mga kapatid, hallelujah, The Church, ang Iglesia. Bago ka po, kamay mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mamaya, pagkatapos ng gawain, sagot ko ang tanghalian mo. God bless you all. You may be seated. Hallelujah. Praise the Lord. Ay lang bahala kung saan ka man nanghalian. Jollibee, Bicos, mga kapatid, McDonald's, ano pa, Tabo, mga kapatid, sa up to you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang Iglesia. Ang Iglesia ang tinutukoy po ng Panginoon ay hindi po tumutukoy sa Iglesyang relihiyon, mga kapatid. At hindi rin po ito tumutukoy sa building or gusali. The church na binanggit o tinutukoy po ng Panginoon ay tumutukoy po sa mga taong tinawag, sa mga taong pinili, samahan, kalipunan ng mga taong pinili o tinawag ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Ang word na church ay nanggaling sa Greek word na ecclesia, meaning an assembly of called out ones. Praise God. Yung word na ecclesia, ibig sabihin, mga kapatid, kalipunan, samahan na mga taong tinawag or pinili ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin ng salita ecclesia ay hindi po relihiyon, hindi po isang gusali, kundi mga tao, mga kapatid, ang tinutukoy, ikaw at ako. Yung samahan po natin, ang tinutukoy, mga kapatid, mga tao, amen, hallelujah, na tinawag ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Natin magsabing amen. Amen. Hallelujah. At ang iglesia ay dumadaan po sa iba't ibang struggle, dumadaan po sa iba't ibang mga pagsubok, mga kapatid. Amen. Dumadaan sa mga alon, dumadaan sa mga gawa ng kaaway, mga kapatid. Pero salamat po, merong confirmation ng ating Panginoon that the gates of hell shall not prevail against the church. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung mga taong pinili niya ay dadaan sa mga pagsabot, dadaan sa mga problema, mga kapatid, dadaan sa mga unos at bagyo sa buhay. Pero ang maganda po yung confirmation ng ating Panginoon, bagamat dadaan tayo doon, hallelujah, hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay ang gawa ng Hades, mga kapatid, because the gates of hell shall not prevail against the church. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya walang Kristiyano na walang pagsubok sa kanyang buhay. Once na maglingkod ka sa Panginoon,
mag-expect ka na meron talagang darating na pagsubok sa iyo. Walang buhay ng Kristiyano na smooth palagi at tahimik palagi, mga kapatid, sapagkat, hallelujah, tiyak na guguluhin ng diablo ang mundo mo. Can you say amen? Hallelujah. Guguluhin ng Diyos ang kaaway ang ating pamilya, ang ating buhay, ang ating pananampalataya. Pero kailangan panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na kahit anong mangyari, hindi mananaig ang gawa ng kaaway, hindi mananaig impyerno sa buhay po natin, sa isang iglesia ang tinawag ng Panginoon. Palagpagan po natin ang ating dakilang Panginoon. Lahat magsabing, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. The church is the new people of God. Ito po ay mga taong pinili o tinawag ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Lahat nga po lang tinawag, magsabing, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Alam nyo, yung mga taong pinili ng Diyos, mga kapatid, yan po ang mananatili sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Iba yung chosen, yung pinili, mga kapatid, hallelujah. Dahil kahit anong bagyo dyan, makikita mo yan sa loob ng simbahan. Amen. So, make sure, mga kapatid, na tayo po ay chosen, tayo po ay pinili, hindi sinitsitan. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Kasi yung mga hindi pinili, along the way, mawawala yan, mga kapatid. Pag may bagyo na, pag may problema na, maglalaho yan sa loob ng church. Pero yung mga taong pinili ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kahit gaano pa kalaki ang bagyo, ang unos, hallelujah, at ang binabato ng kaaway sa buhay niya, mananatili pa rin yan sa loob ng simbahan, sa paglingkod sa Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. Hindi yan matitinag, hindi yan natrasa, hindi yan mawala sa presensya ng Panginoon. Magpapatuloy at magpapatuloy ang mga tao na pinili ng ating dakilang Panginoon. Lahat ay magsabing amen. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo po ay mga tao na pinili ng ating dakilang Panginoon. Number 2, the church is God's family. Amen. Meron tayong pamilya. Amen. At meron din tayong spiritual family, ang iglesia ng ating dakilang Panginoon. Praise God. So ang simbahan, itong ating samahan, mga kapatid, tinawag pa itong God's family. Amen. Ito yung ating spiritual family. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay isang malaking pamilya na composed ng iba't ibang uri ng tao. Amen. Hindi man tayo magkakapelyido, magkakapangalan, magkapareho ng blood type, pero iisang Diyos lamang yung ating pinaglilingkuran. Iisang bautismo ang ating tinanggap. Iisang Espiritu ang ating tinanggap. Kaya ang pamilya ito, mga kapatid, ay higit pa sa physical na pamilya ng sanglibutan. Yung spiritual family ay mas grabe pa ito, mas matindi ito kaysa physical family sa sanglibutan, mga kapatid. Amen. Kaya magsabing amen. Amen. So tayo ay kabilang sa God's family o sa pamilya ng ating dakilang Panginoon. Now, ano ba dapat ang nakita sa loob ng pamilya? Sa loob ng tahanan, dapat ang isang pamilya po ay merong pag-ibig. Amen. Amen. Makikita po dapat na ang isang sambahayan ay merong pag-ibig, merong pagmamahalan, mga kapatid. Nagtutulungan, nagdadamayan, hindi nagsisiraan, hindi nagbabangayan, hindi nagsisismisan, hindi nag-iinggitan, mga kapatid. Amen. Sapagkat pag pumasok yung inggit, silos, mga kapatid, chismisan sa loob ng pamilya, hindi ka nakatulong sa paglago ng pamilya. Amen. Binabagsak mo ang sarili mong pamilya. Isismis mo yung tatay mo, nanay mo, isismis mo. Hindi ka nakatulong sa paglago ng pamilya mo. Can you say amen? Sinisira mo lang, winawasak mo lang yung sarili mong pamilya. Amen. Can you say amen? Dahil sa loob ng pamilya ang dapat nakita pag-ibig. Support sa bawat isa, mga kapatid.
Hindi dapat mainggit yung kapatid sa kapwa-kapatid o sa kapatid sa tatay, sa nanay niya, sa mga magulang niya. Hindi dapat kainggitan kasi isang pamilya kayo. Sa loob ng simbahan, walang pagkakaiba mga kapatid. Kaya dapat sa totoong Kristiyano at paglingkod sa Panginoon, wala dapat inggitan, walang silusan, walang bangayan mga kapatid. Amen. Dapat nagtutulungan. Amen. May pangunawang bawat isa mga kapatid. Nagtutulungan, may pag-ibig sa gawain at sa bawat isa sa magkapatid sa Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. At ang magsabing purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Oh. Yan dapat ang makita mga kapatid sa isang pamilya. At makita ng isang pamilya na merong kagalakan at may kasiyahan mga kapatid. At nagsasama na may pag-ibig at merong pagkakaisa. Amen. Palagpagan po natin ang ating dakilang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At ay magsabing purihin ng Diyos. Kung minsan hindi mo maiwasan mga kapatid, mag-chismis, itigil mo na yan. Amen. Tuldukan mo na yan. Can you say amen? Sabi mo sa katabi, Mare, tuldukan mo na yan. Yun bang hindi ka talaga mapakali para nangangati yung bibig mo mga kapatid? Punta ka sa ating kabila, punta ka sa, di ba? Nandito ka, pero iba-iba yung pinupuntahan mo, mga kapatid. Lagi kang nagsasabi roon, tuldo ka na natin yan. Amen. Hindi nakatulong sa paglago ng church, binabagsak mo lang yung church, yung pamilyang kung saan naroon ka. Amen. At hindi mo alam, gawa ng diablo yan para sirain yung pamilya mo. Para wasakin yung spiritual family mo, mga kapatid. Kaya dapat yun ang ating babantayan, na hindi makapenetrate ang gawa ng kaaway sa loob ng iglesia. Kasi minsan tayo na mismo yung naging instrumento ng diablo para wasakin, para sirain ang gawain ng ating Panginoon. No! Dapat instrumento ka sa paglago. Instrumento tayo ng Panginoon. Ikaw ang kamay, ikaw ang paa, ikaw ang bibig, ikaw ang ulo, mga kapatid. Ikaw ang instrumento ng Diyos para sa paglago ng iglesia ng Panginoon. Nakatulong ka sa paglago, hindi sa pagkasira sa gawain ng Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. Eh, Pastor, paano kung may mga chismis, ganito, ganyan? Ignore mo yan. Do not entertain, mga kapatid. Can you say amen? Kasi kadalasan sa mga taong naninira, sila ang sira ang buhay at spiritual life. Amen. Ang mga taong merong magandang espiritu, amen, hindi nagsasabi ng mga hindi magandang pananalita. Yes. Hindi nagpo-post sa Facebook ng mga negative at kung ano-ano mga hugot sa buhay, mga kapatid. Hindi sa nag-entertain ng mga negative words, mga kapatid, na hindi nakatulong sa paglago ng kanyang kapwa Kristyano. Hindi nakatulong sa pagulad ng gawain ng Panginoon. Hindi nagsasabi ng negative, nagpo-post ng negative lahat na amen ang sinasabi niya. Puro magagandang bagay, encouragement, positibo. At kung may negative, hindi niya pinapansin. Hindi niya, mga kapatid ko, ina-entertain yung mga ganong words na kanya pong nakikita. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Dahil kung sino ang magsalita lagi ng negative, siya ang sira ang buhay at sira ang pananampalataya. That's all. Period. Pwede ba natin palagpagan ng ating Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. So ang pamilya dapat ay nagtutulungan. Amen. Lahat ay magsabing amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay kabilang sa pamilya ng ating Panginoon. As Christians, we are adopted into God's family. His church will become His children, sons and daughters of God. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos na lalaki at babae. We are naging mga anak tayo ng Diyos by adoption, mga kapatid, sapagkat ang talagang tunay na anak ng Diyos ay mga Hudyo. Amen, sila ang mga talagang anak ng Diyos mula kay Abraham. Pero tayo mga hintil, naging anak tayo ng Diyos by way of adoption, mga kapatid, through faith, through baptism, hallelujah. Inadapt tayo ng Panginoon. Para tayong
kumbaga, sanga na dinugtong ng Panginoon sa puno. Amen. Amen. Kaya pag sinabing adoption or dinugtong lang, wala tayong pwede may pagmalaki kasi dinugtong lang tayo. Amen. Inadapt lang tayo, mga kapatid. Amen. Natin magsabing amen. Salamat kay Lord, kahit mga hintil tayo, mga kapatid, inadapt tayo ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Tinuring tayong kanyang mga anak, mga kapatid. Amen. Kinabinilang tayo sa kanyang dakilang pamilya. Hallelujah. At salamat sa pribileyo na binigay ng Diyos sa atin na tayo ay ginawang anak ng ating dakilang Panginoon. Palagpagan po natin ng Diyos. Lahat nga po ng anak ng Diyos sa loob ng church magsabing purihin ng Diyos. Praise God, hallelujah. Ako naniniwala na lahat ng dito ay anak ng Diyos. Wala rin itong anak ng demonyo. Lahat ay magsabing amen. Ang mga anak ng Diyos ay naglilingkod sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nagpapuri sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa Diyos. Kaya pag hindi ka sumusunod sa Diyos, di ko alam kung anak ka ng Diyos. Can you say amen? Yan mga anak ng Diyos eh. Sumusunod sa Diyos, nakikinig sa Diyos, naglingkod sa Diyos, nagpapuri sa Diyos, sumasampa sa Diyos. Sold out ang buhay para sa Diyos, mga kapatid. Palagpagan po natin ang ating dakilang Panginoon. Kaninong anak tayo? Praise God. Sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah. The church is Christ's pure bride. Or the church is the bride of Christ, mga kapatid. Ito may metaphor or parable, mga kapatid, no? Praise God na ang church ay katulad, amen, sa babaeng ikakasal sa Panginoon. Amen. Na ano ba dapat yung babaeng ikakasal, mga kapatid? Amen. Dapat ang babaeng ikakasal sa kanyang mapapangasawa ay pure, dalisay, malinis, ano pa? Faithful. Siya lang ang kanyang mahal, wala nang iba. At ang sabing purihin ng Diyos. So ang simbahan ng church, ng mga taong pinili ng Diyos, dapat isa lang ang ating Diyos, si Kristo, wala nang iba, mga kapatid. Palagpagan po natin ang ating dakilang Panginoon. At maliban sa isang Diyos, dapat masumpungan tayong tapat o matapat sa Panginoon, mga kapatid. Masumpungan tayong malinis, masumpungan tayong dalisay, pure sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Palagpagan po natin ng Diyos, mga kapatid. Diba, pag ikakasal, merong tinatawag na bilo, mga kapatid. Nakatakip yung ulo. Ibig sabihin, symbolize, mga kapatid, purity. Ano sa amen? Amen. Ibig sabihin, dalisay, malinis, mga kapatid. Merong tinatawag na purity. Kasi yun yung gift ng isang babae sa kanyang mapapangasawa, sa groom. Yung kanyang purity. Amen. Hallelujah. Yan lang ang mundo natin ngayon. Nag-iiba ang ating mundo na ginagalawan. Can you say amen? Pag may kakasal ngayon, iba na yung kanta eh. Here comes the bride, 3 months inside, 6 months ago to deliver the child. Nalakad sa altar kasi 3 buwan na, mga kapatid. 6 months na lang, lalabas na eh. Yun na yung gandahan ngayon, mga kapatid eh. Hallelujah. Pero kay Lord, hindi ko pwede. Can you say amen? Kaya mga young people, maintain purity. Hallelujah. I-maintain, mga kapatid, yung kadalisayan, yung purity. Ang church, ganon din tayo, mga kapatid. Babalikan ng Panginoon ang kanyang iglesia without blemish, without wrinkle, mga kapatid, na walang bongis, walang kapintasan. Ibig sabihin, i-maintain ang purity, ang kalinisan, ang holiness, mga kapatid. Sapagat babalikan tayo na dapat wala tayong wrinkle, walang blemish, walang bongis, walang kapintasan. Yan ang bride
malinis, dalisay, pure, mga kapatid, na harap sa kanyang mapapangasawa. Dati magsabing, purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng Ephesians 5 verse 25, husband, love your wives. Lahat ng tatay magsabing, purihin ang Diyos. Sabi ng Bible, husband, love your wives. Kailan? Hindi lang sa panahon ng kasiksihan nila. Kahit ngayong mataba na, mahalin pa rin natin sila, mga kapatid. Look at your wives, mga kapatid. Tingnan mo yung picture no, 1980, 1990, talagang sexy kaayo, mga kapatid. Murag Coca-Cola body. Pero look at now, murag drama. There is so, umbok pa kaayo, there is. Uy, mas Bisag mo tambok, buwag paghihapon. Amen? Kasi yung asawa natin, hindi sinabi ng Bible, love your wives, amen, sa panahong sexy pa. Sa panahong makinis pa ang balat, hallelujah. Love your wives at all times, mga kapatid. Sa panahon ng kaseksihan niya, o sa panahon ng katabaan niya, mahalin pa rin natin sila, mga kapatid, amen. Sa panahong makinis ang balat niyan, sa panahong kurubok na, love our wives. Palagpakan po natin ang Panginoon. Dati, si Pastora, mga kapatid. Ilang year ko yun? Parang year 2003, siksi kayo. Sabi ko, murang artista. Hallelujah. Hallelujah. Di ba, yung mga asawa natin, grabe ka, siksi kayo eh. O, no, talagang dalaga sila, mga kapatid. Hallelujah. Pero ngayon, wala na tayong magawa. Oh, hallelujah. Talagang, ganoon talaga ang buhay, mga kapatid. Tumataba, tumatanda, mga kapatid. Hallelujah. Kung ayaw mo nang pakainin, magagalit sa'yo. Kung tipirin mo, magagalit sa'yo, mga kapatid. Wala tayong magawa talaga. Amen mo ba? Sabihin naman nila, nag-asawa na ako, anong pakialam? Kain lang. O, di pa kayo ng tuto, mga kapatid. Amen. So, sa lahat ng panahon, mahalin natin ang ating asawa, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, just as Christ loved the church and He gave Himself up for her. Amen. Katulad kay Kristo na minahal ang iglesia at binigay ang kanyang sarili para sa kanyang iglesia, mga kapatid. He gave Himself. Amen. Para sa mga taong tinawag at pinili ng ating dakilang Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa kanyang mga tao na kanya pong mga pinili, mga kapatid. Palagpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Kaya mga tatay, magtrabaho yan para sa asawa, para sa pamilya. Amen? Hallelujah. Tapos pag sumweldo, mga kapatid, amen? Dadaan lang kay daddy, diretso kay mami. Hallelujah. Go to daddy, come to mommy, mga kapatid. Remit, walang matira sa amin. Hallelujah. At saka yung mga tatay natin, ng mga people, hindi na mamupit yan, mga kapatid. Kanyo sa amen? Hallelujah. Kaya, mga nanay, huwag na namang, di ba? Tipirin yung mga tatay na naghanap buhay. Amen? Ibigay rin yung pangailangan ng mga tatay. Bigyan, di ba, konting allowance, mga kapatid. Masaya na yan, mga kapatid ko. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang tahimik yata kayo. Parang ayaw niyo magbigay. Meron mag-asawa na kanya-kanya sila ng pira. Sa babae, kanya. Sa lalaki, kanya. No? Pero ang Bible talaga kaya nga sa kasalan, merong haras ba yun? Anong tawag na?
Aras, yung fake na money, fake na pera, mga kapatid, kunyari. Binibigay, di ba, sa babae kasi merong simbolo. Pero ibig sabihin, may talaga. Pero may mga mag-asawa na kanya-kanya sa mga pera. Well, okay naman yun kung, halimbawa, babae talaga, medyo mahina sa management, sa finances, mga kapatid. O kung medyo magastos. Pero talaga, majority dapat talaga, ang biblical way ay binibigay talaga sa asawa. Can you say amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yun talaga ang biblical, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. At tayong tatay, trabaho natin talaga, maghanap buhay para sa ating buong pamilya, mga kapatid. Para mabuhay po sila at matas yung kanila pong pangailangan. Amen. Kasi si Kristo binigay ang lahat para sa kanyang iglesia. Tayo, ibigay natin yung lahat para sa ating pamilya. Kaya sa tatay, hindi tayo po pwedeng talagang hallelujah, hindi tayo gagawa ng paraan. Dapat talaga ang tatay maparaan din. Can you say amen? To provide yung pangailangan niyang kanya pong pamilya. Kaya pagka ang tatay sa pamilya madiskarte, masipag, masikap, matyaga, mga kapatid, meron talagang magandang potunguhan ng pamilya. Palapakan po natin ng Diyos. At salamat yung mga tatay natin dito, masisipag, madiskarte, masyaga. Kahit nabibilad sa araw, naulanan, tuloy ang trabaho, mga kapatid, nauhomesick pero kinakaya alang-alang sa kanyang pamilya. Palampakan po natin ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa mga nanay na parang hindi pinalag sa asawa, ipag-pray mo na lang. Pray, hallelujah, at iyak, Lord, hallelujah. Kunin mo siya, hindi, joke lang. May mga babae talaga na parang, di ba, parang hindi pinalad, mga kapatid, sa pag-aasawa, pero hindi pa huli ang lahat. Ipag-pray mo na lang na kunin siya ni Lord. Hindi, baguhin na siya ng ating dakilang Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. The church is Christ's agent to fulfill His mission to redeem the lost. Ang mission talaga ng ating Panginoon is tubusin, amen, iligtas ang buong sanglibutan. Ang lahat ng tao, mga kapatid, so ay merong church, may mga taong pinili, may mga taong tinawag, mga kapatid, para maging agent, para maging instrumento ng ating Panginoon, para yung mga taong hindi pa nakakilala, para yung mga unbelievers sa labas ay makakilala sa tunay Diyos, mga kapatid, makakain natin sa gawain ng ating dakilang Panginoon. So, meron tayong mission, mga kapatid. Hallelujah. At ang mission po natin ay sa mission ng ating Panginoon. Tinutuloy lang po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. So, hindi lang tayo pumunta ng simbahan para makinig ng preaching, para pumalakpak, para mag-worship, mga kapatid. Amen. Tayo po ay nandito para matuto, para lumago, para paglabas mo ng pintuan, meron akong mission na dapat gagawin para sa ating Panginoon. Meron akong trabaho sa Diyos na dapat kong gampanan. Ang pag-aakay, ang pangaral ng Word of God, ang pag-aakay ng kaluluwa sa paanan ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Natin magsabi, amen. I-share natin ang gospel. I-share natin ang kabutihan ng Panginoon. I-share natin ang buhay natin, paano tayo binago, paano tayo tinawag ng ating dakilang Panginoon. So meron tayong mission, mga kapatid. Ang pag-aakay ng kauluwa sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam nyo, kung lahat tayo, meron tayong maakay, i-share natin, gitig-isa. O yung dami natin, next year, doble na ito, mga kapatid. Kailangan natin lumabas, maghanap ng malaking lugar. Amen. Yung lupa na dinidil namin, ipagpuli lang natin. Praise God. Wala imposible kay Lord. Sabi ko, kung para sa atin talaga, para sa atin. Pero kung hindi, willing pa rin tayo maghintay sa tamang panahon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. I believe at the right time, mga kapatid, sa panahong tinagda ng Panginoon, magkakaroon tayo ng malaking simbahan, malaking loti, by faith, mga kapatid, amen. Ito ay mangyayari sa tulong at biyaya ng ating dakila. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid.
Kasi talaga medyo masikip tayo, amen. May mga nakatayo sa labas, mga kapatid. Praise the Lord. Kulang yung upuan, amen. Medyo hindi gaano komportable kasi, di ba, nagikiskisan yung bawat balikat natin, mga kapatid, sobrang sikip. Amen. Pero sabi nga ang magtiis, ang marunong magtiis, amen, merong pagpapalang darating sa ating gawain. Para sa katawang Pilipinas. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po agent ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Bible, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Amen. God's special position. Praise God. Alam niyo ba na kakaibang tao tayo, special tayo sa harapan ng Panginoon? We are not ordinary, mga kapatid, sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Sabi ng Bible, a peculiar people, hallelujah, mga taong pinili, mga taong espesyal sa paningin ng ating Panginoon. You are not ordinary. Sa paningin ng ating Panginoon, we are extraordinary. Espesyal tayo sa kanyang harapan, mga kapatid, hallelujah. Tinawag tayo, tinubos tayo, ginawa tayo espesyal sa kanyang harapan. Kaya magsabi, amen. Yes, sa mundo ordinary ka, pero sa paningin ng Panginoon, extraordinary ka. Palagdagan po natin ng Diyos. Pero meron tayong mission that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Yung mga taong pinili, meron tayong dapat gawin, mga kapatid. Ano ibig sabihin niyan? Dapat i-declare natin, ipahayag natin ang kapurihan doon sa tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kagilaginalas na kaliwanagan, mga kapatid. Hallelujah. At ay magsabing amen. Ang ibig sabihin, i-declare mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyo. I-declare mo kung paano ka tinawag. I-declare mo paano nabago ang buhay mo. I-declare mo kung gaano kabuti ang Diyos. I-declare mo kung gaano kadakila ang Panginoon. I-declare mo na siyang pag-asa, siyang liwanag, siyang manunubos, siyang nag-iisang Diyos. I-declare mo ang kapurihan. Amen. Para sa kanya. Palagpatan po natin ang ating dakilang Panginoon. Dahil magsabing purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. How to build a church. Paano tayo makatulong para mapalawak pa ang iglesia, para lumago pa ang gawain ng ating dakilang Panginoon. Number 1, mga kapatid, hallelujah, promote unity. Natin magsabing unity. Don't promote division. Hallelujah. Promote unity. Natin magsabing amen. Dapat ang sinumang kabilang sa isang pamilya hindi nagpo-promote ng division sa kanyang pamilya. Amen. Magulang, anak, kapatid, dapat wala kang i-promote sa sarili mong tahanan, kundi ang pagkakaisa ng buong pamilya, mga kapatid, not division. Because division is the work of the devil. Ang division po, gawain ng diablo yan. Kaya nga nabawasan ang mga angel ng Panginoon dahil kay Lucifer. Sabi ng Bible, nung nag-rebuild si Lucifer, 1/3 ang sumama. Nagkaroon ng division. Bakit, mga kapatid? Dahil kay Lucifer. Can you say amen? Oh, dinamay niyo mga inosente. Mga kapatid, may mga nadamay, may mga angel na naging casualty, naging fallen angel. Dahil kay Lucifer, trabaho niya, mga kapatid, yung division, yung manggulo. Yung hatiin ang gawain ng Diyos, hindi gawain ng Diyos yan. Hindi gawain ng mga tinumatinong Kristiyano yan. Gawain ng kaawayan, mga kapatid. And even Christian, kung hindi ka mag-ingat, pwede ka maging instrumento ng diablo para gumawa ng division sa loob ng church. That's why be careful, mga kapatid. Kung sa katabi mo, mag-ingat tayo. Hallelujah. Ang nagkukos ng division sa loob ng simbahan, hindi po yan gawain ng mga faithful Christian. Hindi yan gawain ng mga anak na totoo. Ang gawain na yan, mga kapatid, gawain ng mga prodigal son. Gawain ng mga pasaway na anak.
Can you say amen? Hallelujah. Pero yung mga anak na obedient, mga kapatid, yung mga anak na mayroong God Spirit, hindi gagawa yan ng division, mga kapatid. Magpo-promote yan ng unity, ng pagkakaisa, mga kapatid, sa loob ng gawain, sa loob ng tahanan ng ating dakilang Panginoon, na wala ibang maluwalhati, kundi ang Diyos na ating pinaglingkuran. Palagpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1 verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree in one another in what you say, and that there be no divisions among you. Praise God. But that you may be perfectly united in mind and thoughts. I appeal, ibig sabihin, nakikiusap. Can you say amen? Na dapat huwag magkaroon ng division. Praise God. Ito yung sabi ni Brother Mags kahapon. Sa mensahe. No? Hallelujah. Na ang Corinthian church ay divided church. Defiled church, mga kapatid. Disgraced church. Kaya problema nun talaga si Paul sa Corinto. Kasi magulo. May division. May kahiyan, may bangayan, may away-away, may inggitan. Kaya grabe yung kanyang pakiusap. Praise God. Kaya si Apostle Paul, isa sa problem niya ang Corinthian church. Mabuti na nga lang, matatag si Pablo, sabi ni Brother Maris. That's true. Kasi kahit magulo, ang leader, si Pablo, na nagpakatibay sa Panginoon. Katakot-takot na payo, katakot-takot na pangangaral, katakot-takot na counseling ang ginawa ni Pablo para tumino ang Corinthian church. Amen. Pastor, wala ka bang problema sa Bukawi Church? Meron din. Hallelujah. Kita mo na medyo napapalot na nga tayo dito, mga kapatid. Amen. Oh, hindi kaya biro, mga kapatid. Pag may problema, masakit kaya yan sa ulo. Masakit din sa puso, mga kapatid. Masakit sa damdamin. Can you say amen? Kaya huwag nyo lang dagdagan, please lang. Palatagan mo natin si Lord. Diba? Alam nyo, diba? Kung ang gusto ng mga anak, kung gusto mo na yung magulang mo, nanay, tatay mo, gusto mo humabang buhay, gusto mo na hindi magkasakit yan, gusto mo healthy lagi yan, nakangiti lagi yan, huwag mong bigyan ng problema magulang mo. Kung 5 anak, walang dapat magpasaway, hahaba ang buhay ng magulang. Hindi ka agad puputi ang buhok ng magulang. Pero pag ang mga anak magulo, away-away, mag-division, kakasakit. Atakihin yung magulang, sobrang sakit sa damdamin, mga kapatid. Sa pastorin, ganyan din naman. Can you say amen? Kaya minsan may pastor, bigla na lang bulagta, mga kapatid. Bakit? Nagpulis, sakit sa damdamin. Bakit? Kasi mabait yung mga membro eh. Hallelujah. Amen po ba? Pero ang dapat talaga, iwasan sa binigay ng Bible, I appeal to you. Pakiusap lang, huwag sanan ganyan ang mangyari sa atin bilang magkapatid sa Panginoon. Ang ipopromote po natin ay ang pagkakaisa, kasi hindi tayo tinawag dito para magpastalbugan, para magpasikatan, mga kapatid. No! Hindi lang goal natin. Ang goal natin, maluwalhati ang ating dakilang Panginoon. Hindi tayo tinawag para magpagalingan, para magpasikatan, mga kapatid. Tinawag tayo sa isang layon, amen, para mag-worship, para maglingkod, para mag-akay ng kauluwa sa ating Panginoon. Hindi para sabihin, ako'y magaling, ako'y ganito, ako'y ganyan. No, hindi po yun. Hindi lang mission po natin, our mission, mga kapatid, mag-akay ng kauluwa. Hindi para tayo ay sumikat, maging tanyag, maging kilala, mga kapatid, amen. No, para hindi sa anumang bagay, kundi isa lang yung ating pong mission, mga kapatid. At dapat, ang i-promote natin sa loob ng church ay ang pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, that all of you agree in one another. Dapat kung merong pinagpasyahan, agree one another, walang kukontra. Pag sinabi lang, Ellen President, ang uniform natin, kulay pula, lahat magpupula, walang magpipink.
Ano say amen? Yun ay nabanggit lang yung pula, nagbutuhan ng pula, ikaw nakasimangot ka pa rin. Agree one another para sa kasiyahan ng lahat. Kahit ayaw mo, pero yan ang majority, sumunod ka na lang para wala ng problema. Can you say amen? Ang madalas pinag-away ng Kristiyano, kulay ng kortina, putahe pag-anniversary, yan yung mga di ba? Design ng pulpit, mga kapatid. Yun yung mga maliit na bagay na hindi na dapat pagtatalunan. Ano pa? Uniform sa mga conferences, mga kapatid. Ano pa? Outing, pinagkatalunan, dagat pa, may ilog pa. Hindi tuloy matuloy-tuloy. May gusto sa dagat, may gusto sa ilog. Hindi matuloy kasi walang agree. Hindi magkakasundo, mga kapatid. Sabi ni Pedro, lumago na tayo sa pananampalataya, lumago tayo sa paglingkod. Huwag tayo manatiling sanggol, huwag tayo manatiling tata sa paglingkod sa Panginoon. Be mature sa paglingkod sa Diyos. Kung ano ang napagkasunduan at majority, sumama ka na lang para wala ng problema. Palagdagan po natin ang Diyos. Hallelujah. Lahat ay magsabi, amen. Kung sa tabi mo, huwag ka nang kumontra. Para maiwasan yung argument, mga kapatid. Amen po, halimbawa, 12 kayo. O lahat ng gusto mag-red ang uniform, taas ang kamay. Nagtaas ay 10. Dalawa kayong gusto pink. O di, doon pa lang, majority. Majority win na yon, mga kapatid. Huwag mo nang ipilit, dalawa lang kayo eh. O kung gusto mong ipilit talaga, kasi mag-pink kayong dalawa. Kayo rin nakakahiya. Di ba? O, punta kayo sa Elite Conference, dalawa lang kayo nakapink, nakakahiya rin kayo, di ba? O, kaya dapat hindi na mangyari yan. Agree one another para sa kabutihan ng lahat, para sa kabutihan ng iglesia ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Magkaroon ng isang kaisipan, hallelujah, isang layunin sa paglingkod sa ating dakilang Panginoon, sapagat ang lahat na ating ginagawa ay hindi para sa ating sarili, kundi lahat ating ginagawa para sa ating dakilang Panginoon, hindi sa ating mga sarili. Pagkakatagal po natin ang ating dakilang Diyos. Bakit magsabi, amen? Amen. Promote unity. Remember who you are. Alahanin mo, hallelujah. Praise God. Amen ang Diyos ang ating kasama. Can you say amen? And nandiyan ang Panginoon, mga kapatid. Kasama natin ang ating dakilang Panginoon, hallelujah, sa paglingkod sa Kanya. Nakatingin ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa. Remember, alalahanin mo kung sino tayo sa Kanyang harapan, mga kapatid. Tayo pa ay mga tao lamang. Tayo pa ay maraming basahan lang yung ating mga katuwiran na amen. Sabi ng Bible, yung ating mga righteousness, just like a filthy rags. Maraming basahan lang sa Kanyang harapan, mga kapatid. Ating ilalahan yung ating mission, ang mission po natin. Amen. Mag-glorify ang Panginoon at mag-akay ng kauluwa sa Kanyang panan. Lahat ay magsabi, amen. So it's all about Jesus, hindi para sa ating sarili. Lahat ng ating ginagawa is all about Him, not about us, mga kapatid. Hindi para sa atin. Kalimutan mo ang sarili mo once na maglingkod ka sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat lahat ng bagay na ito ay para sa Kanya. Palagdagan po natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Develop harmony. Praise God. Ang dapat ma-develop ay yung tinatawag na harmony. Praise God sa ating buong paglingkod sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, huwag tayo magkakanya-kanya. At magsabi, amen. Dapat lahat ay umaayon sa isang purpose, sa isang misyon, mga kapatid. Amen. Sa gawain, sa takbo ng gawain ng ating Panginoon. Hindi yung patungo tayo sa Tagaytay. Yung iba gusto pabagyo. Huwag ganun. Wala tayong harmony pag ganun tayo. Can you say amen? Subukan mo, mga kapatid, yung music pag walang harmony. Magulo.
ang guitarist may sariling diskarte, may sariling mundo. Drummer, may sariling mundo. Ang keyboardist, mayroong sariling mundo. Ang singer, may kanyang sarili din. Ang gulo-gulo. Masakit sa tainga. Pag walang harmony, mga kapatid, walang parutunguhan, walang kaayusan. Can you say amen? Pero pag merong harmony, mga kapatid, maayos, merong timing, sabay-sabay sila lahat. Amen, ang ganda pakinggan. Mag-glorify ang ating dakilang Panginoon. Ang mga tao sa loob ng simbahan, pag merong harmony, hindi nagkakanya-kanya. Lahat umaayon, mga kapatid. Lahat gumagalaw. Amen. Lahat ay isang ayon sa isang desisyon, mga kapatid. Para sa ikalago ng gawain ng Panginoon. Malulugod ang Diyos. Matutuwa ang ating Panginoon, mga kapatid. Mag-glorify ang Panginoon sa ating ginagawa. Ang ganda tingnan, ang ganda pakinggan ang source na meron pong harmony. Subukan mo sa loob ng tahanan, magkakaroon ng kanya-kanyang mundo. Iba ang ulam ng bunso, iba ang ulam ng pangalawa, iba ang ulam ng panganay, iba ang ulam ng magulang. Can you say amen? Hallelujah. Ang magulang gusto sa Dicos, ang anak gusto sa Jollibee, ang anak gusto sa McDo, mga kapatid. Pag labas ng bahay, kanya-kanya sila. Ang gulo. Can you say amen? Bakit hindi ba pwedeng sa Dicos na lang tayo lahat mamaya? Praise God. Pwede naman, di ba? Oh, ang tawag yan, harmony ang ibig sabihin. Kung meron tayong dapat pupuntahan, doon tayo lahat. Pag sinabi ng leader ng magulang, anak, Dicos, walang mag-Jollibee. Lahat doon muna, mga kapatid. Ano sa amen? So, ang gandang tingnan. O kung gusto mo talaga, ipilpil yung gusto mo, sige. Pito kami, Dicos kami, ikaw, mag-isa, Jollibee ka. Ang lungkot-lungkot mo doon. Kabawat kagat mo ng fried chicken, tumutulo sa kalungkutan yung, di ba? Luha mo, pero sa Dicos, yung pito, ang saya-saya, may picture-picture pa, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Kaya huwag mong gawing malungkot yung buhay mo. Pwede kang maging masaya eh. Huwag mong piliin ang kalungkutan. Huwag mong piliin magsarili. Piliin mo ang harmony. Palakpakan mo natin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi ni Pablo, may mga away-away sa inyo. Oh, sabi na ibang kapatiran, ako kay Apolos, ako kay Pablo. Amen? Sabi ni Pablo, oy, tika lang. Bakit ako bang natakaw sa cross? Si Pablo bang nabayubay sa cross? Bakit si Apolos bang nabayubay sa cross? Kayo ay binautismuhan sa pangalan ko? No! Ang nabayubay sa cross, si Kristo, hindi si Pablo, hindi si Apolos. At sino man sa inyo, walang binautismuhan sa aking pangalan. Lahat kayo, binautismuhan sa pangalan ni Kristo. At siyang napagos sa cross. Kaya dapat doon tayo nakatoon. Siya ang mag-glorify. Amen. Doon tayo manalig sa ating Panginoong Hesus Kristo. Siya ang ating pipiliin. Can you say amen? So dapat wala tayong paboritong mga kapatid. Ina-idolize na leader. No, mga kapatid. Si Jesus lang ang nag-iisang Diyos nating pinaniniwalayan. Pagkakataon po natin ang Panginoon. Well, hindi masama humanga sa tao, pero dapat hanggang paghanga lang. Huwag humantong mga kapatid sa point na parang dinudiyos mo na yung tao. Kundi si Kristo lang ang Diyos talaga sa buhay po natin. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Do not fight about everything. Do not fight about who is in charge. Huwag nang pagdalunan ang mga bagay-bagay. Can you say amen? Huwag nang, kung may mga gawain, may mga fellowship, huwag nang pagdalunan yung merienda. Minsan, merienda lang, pinagtatalunan pa. Yung isa gusto papaitan, yung isa gusto pinakpit, mga kapatid. Yun lang, huwag nang pagdalunan yan. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Huwag nang pagtalunan kung sinong in charge. Huwag nang magturuan. Can you say amen? Kung sino ang in charge, sino ang leader, hayaan mo siya. Kung siya ang ginamit, kung ang panahon ay para talaga sa kanya, mga kapatid, umayo na lang, sumuporta na lang.
Palagpagan po natin ng Diyos. Kung hindi mo type yung itsura ng leader, hindi mo type yung personality ng leader, hindi mo type yung leadership ng leader, wala kang magawa. Siya ang leader eh. Amen. God knows, amen. Siya ang tinawag ng Diyos eh. Yan ngayon kung hindi mo type, siya ang type ni Lord. Amen. Kasi kung talaga ikaw yung type ni Lord, dapat ikaw nakatayo. God knows, amen. Eh, nagkataon siya yung pinili, siya yung ginawa ng Diyos. Siya ang natipuhan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wala tayong magawa kundi sumunod na lang tayo para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Para po natin ng Diyos. Kasi ang calling ng Panginoon, hindi yan pagwapuhan, mga kapatid. Hindi yan papormahan, hindi yan pagalingan sa Englishan, sa grammar, mga kapatid. Dahil ang Diyos talaga number 1, tumitingin sa ating mga puso. Amen. May mga leader tayo, mga pastor tayo na grade 3, grade 6, mga kapatid. But very successful sa ministry. Amen. Dahil ang Diyos hindi tumitingin sa outside appearance, kundi sa ating mga puso, mga kapatid. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. That's why look at David. Who is David? The youngest one. Siya ang pinakabunso. Who is Eliab? Mga kapatid, the firstborn. Siya ang panganay. Matipuno, matangkad, may experience. Tanong, sino ang pinili? Eliab or David? Si David. Nung nakita ni Samuel si Eliab, ito na talaga, parang ito na. Pinili rin kasi matangkad, guwapo, matipuno, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, parang si Father Joseph. Kagwapo, mga kapatid. At may experience sa gira. Ito talaga, pero sabi ni Lord Ops, hindi yan. Teka lang. Hindi yan. Hallelujah. Sabihin mo kay Jose kung meron pa siyang anak. So tinanong, meron pang nandun, nag-alaga ng tupa, mga kapatid. Nag-alaga ng mga, di ba? Tupa. Pinatawag, mga kapatid, at ito, napili si David, mga kapatid. Dahil si David merong mabuting puso sa harapan ng ating Panginoon. The youngest, yung walang experience, mga kapatid, yung pinakabata, amen, hallelujah, yung kung tingnan mo yung katawan, parang hindi qualified, mga kapatid, para lumaban kay Goliath, pero yun ang ginawa nga, qualified ng Panginoon. Disqualified si David sa paningin ng Aring Saul, pero sa paningin ng Diyos, qualified, hallelujah. Pasado si David sapagat ang Diyos lagi nakatingin sa ating mga puso, hindi sa ating mukha, hindi sa ating tangkad, hindi makapag sa mga bagay na meron tayo, kundi sa ating kalooban na Espiritu. Palakatan po natin ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Cultivate humility. Praise God. Amen. Atin pong tinatawag na bongkalin yung pagkakaisa, pairalin yung pagpapakumbaba, mga kapatid. Bongkalin ang pagpapakumbaba. Sabi ng Bible, mga kapatid, Proverbs 22 verse 4. Through humility and the fear of the Lord, led to riches, honor, and long life. Yung tatlo na yan, mahalaga po yan sa ating mga buhay. Kanyo sa amen? So ang totoo raw na nagpapakumbaba at may takot sa Diyos. Kaya mga tao na humble, meron talagang takot sa Diyos yan. Dahil pag tao, mga kapatid, mayabang nangahulugan lang na wala siyang takot talaga sa Panginoon. Ay mga taong humble, amen, down to earth, mga kapatid, umuunlad sila, nagkakaroon ng promotion, karangalan, humahaba ang buhay nila. Kasi bihira po humaba ang mga taong mayabang. Bihira ka mga tao, nakita ng humaba ang buhay ng mga taong mayabang kasi malapit sa trouble yung mga mayayabang. Sinong siga? Grabe, pag nalasing, nahanap ng away, mga kapatid. Pag hinabol naman ng aso, takbo rin eh. Diba? Aso lang pala katapat eh. Diba? Tapos pag talagang nilabanan mo, bahag ang buntot, mga kapatid. Mga mayabang, prone sa trouble yan, kaya napapais yung buhay.
Pero yung mga mababait, mga kapatid, hallelujah, yung mga humble, mga may takot kay Lord, maabot yan ng 80, 90, 100, mahaba ang buhay, mga kapatid. Amen? Na merong riches, merong honor, mga kapatid, merong long life. Yung tatlo na yan, sinanggot sa magarot niyan, sa kamay. Sinanggot na umulad ang buhay. Magkaroon ng promotion, honor, mga kapatid. Amen? Long life. Ang sarap kayo mabuhay pa ng mahaba. Amen po ba? Ako gusto ko mabot ng 90 eh. Kung loobin ng Panginoon, mga kapatid, 90 anyos. Praise God. Yung makita mo yung mga apo mo sa tuhod, apo sa kuko, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ang sarap pakinggan, ang sarap tingnan. Kanyo sa iyo yung mga anak mo naglingkod kay Lord, mga kapatid. Amen. Long life, mga kapatid. Kaya ang susi sa blessing, maging humble lang tayo. At magkaroon ng takot sa Diyos. O kahit i-bless tayo ng Panginoon, mga kapatid, umula, dumasimso tayo. Sabi natin, yumaman tayo, maging millionaire ka. Okay lang yun. Hanggat humble ka pa rin, binabago ang iyong puso. Ang iyong spirit. Kanyo sa amen? Sapagkat hanggat hindi nagbabago ang puso mo, ang espiritu, lalo ka pang pagpapalain ng ating dakilang Panginoon. Kung anong meron ka ngayon, hindi lang yan. Meron pang mas malaking bagay, mas malaking kayamanan ang idaragdag ng Panginoon sa iyo. As long as yung puso natin na natiling maayos, may takot sa Panginoon, na natiling humble, lalong malalaking kayamanan pa ang darating sa ating buhay. Maraming promotion pa ang darating sa iyo at ahaba ang buhay mo na merong reward na mula sa Panginoon. May karangalan mula sa Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya lagi lang tayong humble sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kung may mga tao umanga sa iyo, nagagalingan sa iyo, mga kapatid, lagi mong ibalik ang papuri sa Diyos. Praise God. Pag may nagsabi talaga, Brad, ang galing mo talaga umawit, galing mong tumugtog, praise God, hallelujah, galing mong magturo, pag nagturo ka talaga, tumitigil ang ulan, grabe talaga. Sabi mo, purihin ng Diyos. Amen. Kanyo sa amen? Huwag mong sabihin, ako naguni. Praise God. Mahirap yun. Lagi natin ibalik yung papuri kayo. Amen. Kanyo sa amen? Kasi lahat yan, privilege lang, mga kapatid. Lahat ng talent na yan, galing yan sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. That's why lahat ng talento, ability, kung merong binigay ang Diyos sa iyo, mga kapatid, amen, hallelujah, ipag-anit natin sa Panginoon na merong spirit of humility. Lahat ng mga bagay na material na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ibalik mo ang papuri sa Kanya, mga kapatid, at maglingkod ka with humility sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao para ang Panginoon mag-glorify sa ating buhay at sa ating mga pamilya, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Natin magsabing, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Praise God, hallelujah. At kahit na sabihin pinagpapala tayo, binibless tayo, simple pa rin tayo, mga kapatid. Amen. Amen? Nakakausap pa rin tayo, nakakamusta tayo, obedient pa rin tayo, amen? At simpleng buhay pa rin tayo. Sabi nga ng Bible, naging Solomon, mga kapatid, praise God, merong nagpapako na rin mayaman, pero walang pagkain. Amen? Pero merong, kunyari, tingin mo mahirap, pero ang daming blessing ng ating Panginoon. Amen. Sabihin, namuhay lang siya ng simple kahit marami siyang blessing sa Panginoon. So, doon po tayo, mga kapatid. Simple lang. At naabot pa rin tayo. Amen. Kahit pinagpapala tayo ng ating dakilang Panginoon. Pagpatan po natin ng Diyos. Sa tabi mo, pag pinagpala ka pa ni Lord, huwag mo akong kalimutan. Praise God. Huwag po tayo makalimot, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Live in purity. Praise God. Hallelujah. God works through a clean vessel. Praise God. Mamuhay tayo na merong kadalisayan, merong kalinisan.
Sapagat ang Panginoon ay kumikilos, amen, sa malinis na lalagyan. Alam nyo, kahit gusto mo magpagamit kay Lord, gusto mo mag-instrumento ng ating Panginoon sa kanyang gawain, pero kung merong something na marumi sa puso natin, kung ang puso natin puno ng kasalanan, na mga basura, mga kapatid, na mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, amen, hindi talaga tayo magagamit ng ating Panginoon, maliban na lang kung yung puso natin ipaayos sa Panginoon, ipalinis sa ating Panginoon, saka lang tayo magamit ng Diyos kapag malinis at dalisay na yung ating mga puso. Amen. Para po natin ng Diyos. Kaya may mga tao na, diba? Praise God. Gusto magpagamit kay Lord. Kaya lang, hindi pa ready ang puso niya. Meron pang something talaga na dapat ayusin sa kanyang buhay, mga kapatid. Kailangan pang hubugin. Kailangan pang turuan. Kailangan pang brushing. Kailangan pang linisin. Kailangan pang sabunin, mga kapatid. Para magamit, amen, sa ating Panginoon. Kaya kung ngayon hindi ka pa nagagamit, mga kapatid, makinig ka lang makinig, tapos magpamold ka lang sa Panginoon. Someday, amen, isang araw, gagamitin ka ng Diyos. Pag handa ka na, pag ready ka na, pag yung sisidad mo maayos na, malinis na, mga kapatid, hallelujah, pwede ka na gamitin ng ating dakilang Panginoon sa kanyang gawain, hallelujah. Amen. Dati magsabi, amen. Amen. Praise the Lord. Kaya hindi kasi gagamit ang Diyos sa isang maruming sisidlan. Dapat malinis tayo. Amen. Yung ating mga puso, mga kapatid, is power flows through purity. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bumataloy, kumikilos sapagkat tayo po'y malinis sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kaya from time to time, mga kapatid, lagi natin pag-pray, Lord, hallelujah, create in me a clean heart. Amen. Patuloy akong makulinisin, Panginoon, gawing karapat-dapat sa iyong harapan. Last, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Engage in ministry. Praise God, mag-engage tayo. Praise the Lord, sa ministry na ibinigay ng ating dakilang Panginoon sa atin. Can you say amen? Engage, hallelujah, in discipleship. Engage in training, mga kapatid. In soul winning, hallelujah. Alam ang ministry na meron sa loob ng simbahan, mag-engage ka, amen. Yung trabaho mo, yung ministry mo, huwag mong takasan, huwag mong layuan, huwag mong ayawan, mga kapatid, sapagkat pribilehiyo na ikaw ay tinawag ng Diyos para sa isang gawain, mga kapatid, sa ikalago sa gawain ng Panginoon. Amen. Can you say amen? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, na Book of John, hallelujah, gawin natin, amen, ang gawain na binigay ng Diyos sa atin habang araw pa. Sapagat darating ang gabi, darating ang dilim, na wala ng taong magagagawa. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, darating ang Diyos. Darating ang rapture, kahit gusto mo mag-soul winning, pero hindi na pwede. Wala nang soul winning, wala nang training, wala nang discipleship, wala nang evangelism, wala nang fasting, mga kapatid, hallelujah. Pag nag-rapture na, tapos na ang lahat ng ministry. Pero hanggat hindi pa nag-rapture, may panahon pa, may araw pa, may liwanag pa, para gumawa, para mag-engage, para mag-soul winning, amen, para mag-cell group, para ikaw ay ma-train, para ikaw ay mag-disciple, mga kapatid. May panahon pa, mga kapatid, amen. At na tayo gagawa sa gawain ng ating dakilang Panginoon. Huwag nating ayawan, huwag nating talikuran, huwag nating layuan ang ministering binigay ng Panginoon sa atin. Sapagkat isa lamang pribilehiyo na tayo ay tinawag ng Panginoon at bigyan ng ministeryo, hallelujah, sa isang iglesia ng ating dakilang Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos, hallelujah. Tayong lahat ay tatayo, mga kapatid. Praise God. Mag-engage po tayo sa gawain ng ating dakilang Panginoon. Mag-engage tayo sa ministry. Hallelujah. Praise God. Magpahubog tayo. Magpamold tayo, mga kapatid, para magamit po tayo sa ministry ng ating dakilang Panginoon. Amen. Hallelujah. May mga matatapos ang panahon ng biyaya, mga kapatid.
magkakaroon ng rapture, babalik ang ating Panginoon. Hindi mo na magagawa. Hallelujah. Oh Jesus, ang ministry, mga kapatid, tapos na lahat yan. Oh hallelujah, wala nang evangelism, wala nang soul winning. Kapag tapos ng panahon, mga kapatid, sa atin po mga ministry. The night cometh that no one can work. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya habang may panahon pa nagagawa at makakilos tayo sa gawain, do it for the Lord, mga kapatid. Gawin mo para sa Panginoon. Anumang bagay na pwede mong itulong sa gawain ng Panginoon, sa iglesia ng Panginoon, to build, to expand, mga kapatid, the church. Para ang iglesia ay lalong lumago, mapalawak, lalo ang iglesia ng Panginoon. Anumang bagay na pwede mong gawin, gawin mo sa pangalan ng Panginoon. Do it for the glory of God. Hallelujah. Sapagkat lahat ating ginagawa sa gawain ng Panginoon ay para sa Kanyang kapurihan. It's all about Jesus. It's all about Him, not about us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Glory. At kung ano bang ministry meron ka ngayon, be committed, hallelujah, sa ministry binigay ng Panginoon at pinagkatiwala sa ng Panginoon. Maging committed tayo, maging tapat tayo sa ministry binigay ng Diyos sa atin. Gampanan po natin ang buong pusong may katapatan. Ang mga ministry yung iniatang ng Panginoon, malaki man o maliit na ministry, ay atin pong gagampanan na mayroong katapatan ng puso. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. How to build a church? Paano tayo makatulong para lumagong church? Mag-expand ang church, mga kapatid. Promote unity, harmony, hallelujah, humility, purity, engage in ministry. Lahat ng mga bagay na yan, kailangan po natin para lalo pang lumago ang gawain ng ating dakilang Panginoon. Naway mag-instrumento po tayo sa gawain ng Diyos para mapalago palalo ang gawain ng Panginoon. Huwag tayo mag-instrumento ng diablo para wasakin at sirain ang gawain ng Panginoon. Dahil pag sinira mo ang unity, sinira mo ang harmony, sinira mo ang humility, hindi ka nakatulong sa paglago ng church. Sinisira mo lang ang gawain ng Diyos, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hindi ng kalooban ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon na iglesia ay magpapatuloy. Ang iglesia ay lalago. Ikaw ay magagamit bilang instrumento ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pwede bang ating nataas ating mga kamay ngayong umaga? Let us be an instrument of God, mga kapatid, sa kanyang ministry. Oh, Jesus, hallelujah. Kung alam mo sa sarili mo na tinawag ka ng Panginoon sa UPC Bukawi, hallelujah, para makatulong sa pagpapagulay na iglesia ng Panginoon sa lugar na ito, then magpagamit ka, praise God, sa Panginoon, sa iglesia nito, mga kapatid, at mag-glorify ang Panginoon sa iyong buhay. Oh, Jesus. Kung may mga bagay na ginagawa natin noon na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, kailangan talikuran na po natin yan. Tuldukan mo na yan. Tapusin mo na yan, kapatid. Division, Garel, mga kapatid. Hallelujah. Alitan, chismisan, hindi nakatulong sa church. Hindi po nakatulong sa paglago sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alisin na po natin yan sa ating mga buhay. Hallelujah. Tayo po'y magpalinis sa ating Panginoon. Come on, hallelujah, Jesus. Pwede ba natin siya sa ating mga puso ngayong umaga? Hallelujah. Amen. Tingnan po natin po mga sarili. Kung tayo po ba ay nag-instrumento ng ating Panginoon o nag-instrumento ng kaaway. Kung tayo po ba, hallelujah, ay nakatulong sa paglago ng church o nakasira ng church. Come on. Atin pong siya sa ating mga puso, ang ating mga sarili. Tayo po ba ay nakatulong sa pagpapalawak ng iglesia
ng Panginoon. O tayo ba nakatulong sa pagsira, sa pagwasak sa iglesia ng ating Panginoon? Ikaw ba ay nag-instrumento ng Diyos o nag-instrumento ng kaaway? Search, examine yourself. Glory, hallelujah. Oh, Jesus. Come on, hallelujah. The Lord is here right now. Let us open our heart and feel His presence, hallelujah. In the name of Jesus. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa kapatid na mabago ang ating mga buhay, mabago ang ating mga character, hallelujah. Mabago ang ating mga attitude. O manadami tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Nagamit tayo sa ministry ng ating dakilang Panginoon. Waralaga si Kaya, Ramalaga si Kaya. Come on, in the name of Jesus. Buksan po natin ating mga posto ng mga pagkasiyasat po tayo sa Panginoon. Isip natin ating po mga sarili. Hallelujah. Ating attitude. Hallelujah. Kung tama mabasa naman ang Panginoon. O kailangan baguhin tayo ng Diyos. Kailangan ayusin tayo ng ating dakilang Panginoon. Oh, hallelujah. Mahalin natin ang iglesia ng ating Panginoon. Mahalin po natin ang ating pag-spiritual. Family. Yung pamilya mo. Amen. Hallelujah. Yung pamilya ng Diyos na pinabibilangan mo. Mahalin mo. Yakapin mo. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Glory, glory. Hallelujah. Come on. Oh, yes. In the name of Jesus Christ. Kung sa mga iyong bibig, kung inuwas sa buhay mo, ang ating dakilang Panginoon. Come on, hallelujah. Worship the Lord. Come on, ating pangulungan tayo ng Diyos. Purihin ng Diyos. Pagkain natin ang Panginoon. Sapagat siya'y dakila, siya'y kabuti sa ating mga buhay. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hayaan mo na iyong maramdaman ang kanyang presensya. Tatanggalin ang Holy Ghost na lumabasa. Kung ano ang puso mo, isang gawin ng oras. Kaya ang iyong puso sa presensya ng ating dakilang Panginoon. Siya ay narito. Siya'y kumikilos sa ating kalagitnaan. Nagbibigay ng kalakasan. Hallelujah. In Jesus' name. Oh, yes, Lord. Glory, glory. Huwag mong hayaan ang kaway na ikaw ang ating instrumento. Huwag mong hayaan ang diablo na ikaw ang ating instrumento. Hayaan mo ang Diyos na ikaw ang instrumento ng Panginoon. Na may nagamit ng Panginoon sa iyong kawain. Na ikaw ay nagamit ng Diyos para makatuwang, nakatulong sa kanyang iglesia. Oh, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Patuloy mong purihin ng Panginoon. Patuloy natin isambahin ang ating dakilang Panginoon. Patuloy natin ibigay natin mga oras ang ating puso, hallelujah, sa presensya ng ating dakilang Panginoon, hallelujah. Oh, Jesus. Mahalin mo ang iglesia ang kinabibilangan mo, kapatid. Hallelujah. Yung spiritual family mo, mahalin mo. Suportahan mo. Hallelujah. Sapagkat ito ka tinalaga ng Panginoon. May purpose ang Panginoon. May layunin, may dahilan. Ang Panginoon, bakit tinawag tayo at dinala sa lugar na ito? Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Waralagasi kaya rabaralagasi. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tingnan po natin ang mga sarili ngayong umaga. Hallelujah. Kung tayo po ba ay nakakatulong sa paglago ng church o nagiging mabigat sa church. Hallelujah, hallelujah. Come on, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.
Nais ng Panginoon, ayusin, baguhin ang ating mga karakter, ang ating mga attitudes para magamit tayo ng lubusan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory, hallelujah. Atin pong alahan na ating magagawa kung walang Panginoon. We are nothing without God, hallelujah. Kung wala ang Diyos, wala tayong kabuluhan. Kung wala tayo ngayon sa lugar na ito, biyaya lamang ng Panginoon, bakit ikaw ay narito? Biyaya lang ng Diyos, hallelujah, kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Hallelujah, dahil sa biyaya niya na sumasagana sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. Wala tayong pwede may pagmalaki sa ating dakilang Panginoon, sapagkat ang ating buhay, ang ating lakas ay nanggaling sa Kanya. Lahat ng mga bagay ay galing sa Kanya. Wala tayong magmayari ng isang bagay. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Kaya walang ibang maluwalhati sa buhay natin kundi ang ating dakilang Panginoon. Walang ibang may taas kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Walang ibang paglingkuran kundi ang Diyos na tumawag sa atin. Come on, hallelujah, Jesus. Let's worship the Lord. Magnify the name of Jesus. Hallelujah! 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 Oh, glory, glory. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The gates of hell shall not prevail against the church. Hallelujah. Bagamat may mga problema, may mga pagsubok sa ating buhay sa paglingkod sa Panginoon, hindi magtatagumpay ang gawon ng kaaway. Purihin natin ang ating Panginoon ng batid. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At ang Panginoon sa madarmas para sa ating blessing prayer. Praise God, hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. Diyos muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, hallelujah. Tunay na ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran, Lord, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo ang bawat isa, Panginoon, ay magpatuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Mamuhay, Panginoon, ang matuwid sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon. Gamitin mo sa iyong ministry ang bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God, dalahin ko rin, Panginoon, na magpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon, naroon. Ikaw ang manguna sa kanila, Panginoon. Alam mo ang pangangailangan nila, ang kanilang pang-araw-araw, Panginoon. Financially, Panginoon. Materially, Panginoon. Higit sa lahat, ang kanilang spiritual needs, Lord. Hallelujah. Bless them, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyong binigay sa amin, Panginoon. Lord God, dalahin ko, Panginoon, sa aming pasamantalang pag-iwalay, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Ang kanilang mga negosyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ang kanilang pag-aaral, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Patuloy kang manguna sa amin, Panginoon. At patuloy mo kami ladalhin, Panginoon. Ibalik sa iyong gawain. Hallelujah. Tuwing araw ng linggo, Panginoon. Lord God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa tagumpayanan ng
aming mga buhay, Panginoon. Kami lalabas, Panginoon, ng merong kagalakan, merong kapayapaan sa aming puso, Panginoon. At kami mananagumpay sa loob ng isang linggo muli, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah. O God, pagpalain mo rin ang iyong mga lingkod, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin sa iyong ministry, Panginoon. Marami pang kaluluwa ang madala sa iyong paanan, Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Masumbungan mo kami na naglilingkod ng may katapatan sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, ay aming binabalik sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Everybody shout, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. God bless all. Magabayan po tayo. At LA, meron naman na kayong meeting sandali. So, mabayan mo na lahat ng nanay, mga kapatid.